And then lastly, gawin naman natin yung next na effect natin, which is yung Pro Kill effect. So, pwede naman natin gamitin to. So, like, siguro i-duplicate na lang natin and then rename natin para hindi mahirap. And then rename natin Pro Kill effect. Ito naman sobrang iba kasi ang gagawin natin is hindi lang 3 frames ang gagamitin natin. Bali 4 frames. And then i-adjust lang natin siya. So, pagdating naman dito, siguro ganyan, then 2 frame din. Tapos lagay natin tong second frame, yung nasa middle, dyan. And then dyan, tapos dyan siguro. And then dito naman sa last frame, adjust natin yan. Yan, adjust lang natin. Sorry, OC ako guys. And then kakopy natin yung which is itong frame na to. Yan. So bilang tayo ng frames to the left. Ng dalawa. 1, 2. Okay. Then kakopy natin to. Copy natin, then paste. Copy, paste, copy, paste. So, try muna natin siya without the RSMB para makita natin yung flow niya. Diba? So, pagpili natin. Tapos dito naman, ang gagawin natin dito sa may transform, mas lalakihan natin, mas lalapitan natin yung niya, yung scale niya. Sabihin natin, lagyan natin sa 150. Yan, para mas dramatic, di ba? Sobrang lapit niya. Tapos dito, siguro gawin natin 160. Tapos dito, adjust lang natin to dito, ganyan, para mas siya, mas malapit. So, balik natin yung RSMB Pro. Yan. Tapos i-render natin siya. So, pag pinlay na natin, di ba? Together with all in all, di ba? Sobrang dramatic. May zoom in effect siya, di ba? Yun. Sana marami kayong natutunan sa tutorial na to. Apply nyo lang siya sa mga montage videos nyo, sa mga hype videos nyo, or minsan sa mga normal clips lang. Lagay mo lang na effect. Tapos upload mo sa TikTok or sa YouTube or sa Facebook, di ba? Para mas maangas. And lagyan mo rin ng RSMB Pro para mas maganda yung effect, para cinematic din yung look niya.